Intro. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Batangas, nakatira si Aling Rosa, isang ina na may 5 anak. Kahit na hindi siya mayaman, palaging pinagsisikapan niyang mabigyan ang kanyang mga anak ng magandang buhay. Ngunit dahil sa kahirapan, kinailangan niyang magtiis sa araw-araw na buhay sa barong-barong, habang pinapangarap na balang araw ay magiging matagumpay ang kanyang mga anak. Mula pagkabata, ang 5 anak ni Aling Rosa, sina Mario, Lito, Nico, Carla, at Jenny, ay kilala sa kanilang sipag at talino. Ngunit sa kabila ng kanilang kakayahan, limitado ang oportunidad sa kanilang bayan. Madalas nilang marinig ang mga kwento ng kanilang mga kaibigan tungkol sa mga kabataan na nakapagtrabaho sa ibang bansa at nakapagpadala ng pera para sa kanilang pamilya. Sa murang edad, alam nila na kailangan nilang gumawa ng paraan para makatulong sa kanilang ina. Background ng pamilya. Si Aling Rosa ay isang solong ina mula pa noong mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Bagamat mahirap, pinanatili niyang buo ang pamilya at sinikap na turuan ang kanyang mga anak ng tamang asal, disiplina, at pagpapahalaga sa edukasyon. Ang bahay nila ay isang maliit na barong-barong na gawa sa kahoy at yero, na halos hindi sapat sa 5 kabataan. Madalas ay naubusan sila ng kuryente, tubig at minsan pagkain. Subalit kahit ganito ang buhay, si Aling Rosa ay hindi nawawala ng pag-asa. Lagi niyang sinasabi, "Anak, kahit mahirap tayo, wag natin kalimutan na may Diyos at may pagkakataon. Kung magsusumikap kayo, darating din ang magandang buhay." Pagpapasya ng mga anak. Nang magsimula ang kanilang paglaki, napag-usapan ng 5 anak ang posibilidad na magtrabaho sa ibang bansa. Hindi nila ito ginawa para sa sarili lamang, kundi para sa kanilang ina. Si Mario, ang panganay, ay unang nagpasya na pumunta sa Singapore bilang construction worker. "Aling Rosa, pangako, babalik ako at tutulungan kita," sabi niya habang iniabot ang kaunting ipon. Kasunod niya si Lito, na pumunta sa Saudi Arabia bilang driver at security personnel. Si Nico naman ay nagtrabaho sa Japan bilang technician. Ang 2 pang babae, sina Carla at Jenny, ay nagtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong at Dubai. Bawat isa sa kanila ay nagdala ng pangarap na balang araw, hindi na mahihirapan ang kanilang ina. Unang mga taon sa ibang bansa. Hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Bawat isa ay dumaan sa mga pagsubok. Si Mario ay nakaranas ng matinding init at kakulangan sa tulugan sa construction site. Si Lito ay minsang na-display sa trabaho dahil sa bagong patakaran sa kumpanya. Si Nico ay nahirapan sa pakikipagsalamuha sa mga banyagang kasama sa trabaho. Sina Carla at Jenny ay madalas homesick at minsan nakakaranas ng pang-aabuso mula sa ilang employer. Ngunit kahit gaano kahirap, hindi nila iniwan ang pangarap na matulungan ang kanilang ina. Bawat padalang pera ay isang hakbang patungo sa pag-angat ng pamilya mula sa kahirapan. Tagumpay at pag-ipon. Paglipas ng mga taon, nagsimulang makita ng 5 magkakapatid ang bunga ng kanilang pagsusumikap. Hindi lamang nakatulong sila sa araw-araw na pangangailangan ng ina, kundi nakatayo rin sila sa sariling paa. Si Mario ay nakabili ng maliit na lupa at bahay sa probinsya. Si Lito ay nakatapos ng kursong negosyo at nakapagtayo ng maliit na tindahan. Si Nico ay nakabili ng sasakyan at nakapag-ipon para sa kanilang pamilya. Sina Carla at Jenny ay nakabili rin ng sariling property sa mga lungsod na malapit sa kanilang trabaho. Bawat tagumpay ay nagdala ng pag-asa, ngunit hindi nila inaasahan ang isang malaking hamon sa kanilang pagbabalik. Pagbalik sa bayan. Makalipas ang mahigit 10 taon, nagpasya ang 5 magkakapatid na bumalik sa Pilipinas. Dala-dala nila ang yaman at karanasan na nakamit sa ibang bansa. Inisip nila na ang unang lugar na pupuntahan ay ang bahay ng kanilang ina, ang barong-barong na dati nilang tirahan. Ngunit pagdating nila, isang shocking na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang kanilang ina, si Aling Rosa, ay nakatira pa rin sa parehong barong-barong, ngunit halatang mas matanda at may sakit na. Hindi nila maintindihan. Paano po nangyari ito? Bakit hindi pa rin po maayos ang aming ina? Tanong ni Mario habang tinatanaw ang barong-barong. Emosyonal na tagpo. Ang 5 magkakapatid ay bumalik sa loob ng bahay. Halos luha na ang lumalabas sa kanilang mga mata nang makita ang kanilang ina na nakaupo sa lumang upuan, nakangiti pa rin sa kabila ng hirap.
Anak, ang mahalaga, nagbabalik kayo, sabi ni Aling Rosa habang niyayakap ang bawat isa. Ngunit hindi nila maiwasang maramdaman ang lungkot. Ang yaman at tagumpay ay wala sa lugar kung ang kanilang ina ay nananatiling mahirap at may sakit. Pag-asa at pagkakaisa. Dito nagsimula ang isang bagong plano. Ang 5 magkakapatid ay nagdesisyon na hindi lamang tulungan ang kanilang ina sa panandaliang paraan, kundi buuin ang isang mas maayos at permanenteng tahanan para sa kanya. Ang kanilang yaman ay gagamitin hindi lamang para sa luho, kundi para sa kaginhawaan ng kanilang ina. Sila ay nag-umpisa ng proyekto. Pagsasaayos ng lumang barong-barong. Pagpapagawa ng modernong bahay na may tamang kuryente at tubig. Pagtitiyak na may sapat na pagkain, gamot, at pangangailangan ang kanilang ina araw-araw. Cliffhanger ending ng part 1. Sa pagtatapos ng unang bahagi, nakatayo ang 5 anak sa harap ng lumang barong-barong na puno ng alaala. Alam nila na ang susunod na hakbang ay magiging mas mahirap, ngunit handa silang harapin ito para sa taong pinakamahal nila sa mundo, ang kanilang ina. Hindi na muling maghihirap ang aming ina, sabi ni Carla habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkatapos makabalik sa kanilang bayan, napansin ng 5 magkakapatid na mas malala pa pala ang kalagayan ng kanilang ina kaysa sa kanilang inaasahan. Ang lumang barong-barong ay halos gumuho sa ilang bahagi. Ang sahig ay marupok at may ilang butas sa bubong na nagdudulot ng tagas tuwing umuulan. Hindi ko mawari kung paano siya nakatira rito ng ganito katagal, sambit ni Mario habang binabalikan ang mga alaala ng kanilang pagkabata. Aling Rosa, sa kabila ng pagod at sakit, ay ngumiti lamang sa kanila. Anak, huwag kayong mag-alala. Masaya ako na nagbabalik kayo. Ngunit alam ng 5 anak na sapat na ang mga luha at alaala, oras na para kumilos at baguhin ang buhay ng kanilang ina. Pagpaplano ng renovation. Agad-agad silang nagtipon upang pag-usapan kung paano maisasaayos ang bahay. Nais nilang maging moderno, matibay at komportable para sa kanilang ina. Si Mario, dahil sa karanasan sa construction sa Singapore, ay nagbigay ng plano para sa bagong bahay, mas malakas na pundasyon, maayos na sahig, at bubong na hindi tatagas. Si Lito naman ay nag-propose ng mga modernong kagamitan, kuryente, malinis na banyo, at sapat na imbakan ng pagkain. Si Nico ay nagplano kung paano gawin ang interior ng bahay cozy at ligtas. Samantalang sina Carla at Jenny ay nagplano ng garden at maliit na taniman ng gulay upang magkaroon ng sariwang pagkain araw-araw. Nagkakasundo ang lahat sa isang layunin, hindi lamang makakasurvive ang ina sa bahay, kundi magiging komportable at malusog. Pagbili ng materials at pagsisimula ng trabaho. Sa tulong ng kanilang naipon na pera sa abroad, nagsimula sila sa pagbili ng building materials. Hindi naging madali ang proseso. Ang ilan sa mga supplier ay nagtaas ng presyo dahil sa demand. May ilang hindi mahanap na materyales sa bayan. At higit sa lahat, kailangan nilang balansehin ang budget para hindi maubos agad ang ipon. Gayunpaman, hindi sila nawalan ng pag-asa. Pinili nilang unahin ang pundasyon, sahig at bubong bago ang lahat ng interior. Habang tumatagal ang construction, ang barangay ay nakapansin sa ginagawa ng 5 magkakapatid. Marami ang humanga sa dedikasyon nila at may ilan pang nagboluntaryo na tumulong sa pagdadala ng materials. Challenges sa renovation. Hindi rin mawawala ang mga hamon. Weather problem, isang malakas na ulan ang sumira sa ilang bahagi ng bubong bago matapos ang renovation. Labor issues, may ilang workers na hindi dumating sa tamang oras, kaya napilitan silang mag-adjust sa schedule. Budget constraints. Kahit may perang naipon, may mga hindi inaasahang gastos tulad ng dagdag na materyales at bayad sa labor. Sa kabila ng lahat, natutunan ng 5 magkakapatid na magtiyaga at magtulungan. Tuwing gabi, nagkakatipon sila upang planuhin ang susunod na hakbang at tiyakin na maayos ang progress. Pagpapakita ng pagmamahal sa ina. Habang nagpapatuloy ang renovation, hindi nila nakakalimutang alagaan ang kanilang ina. Si Aling Rosa ay tinutulungan nila sa simpleng gawain, tulad ng pagluluto at pag-aalaga sa hardin. Minsan ay pinapasaya nila siya sa pamamagitan ng pagkain ng paborito niyang ulam o simpleng kwentuhan tuwing hapon. Anak, hindi ko inakalang balang araw ay ganito na kayo kalalaki at ganito na kalakas, sabi ni Aling Rosa habang hawak ang kamay ni Jenny. Ang mahalaga, masaya ako na kasama ko kayo.
Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pagmamahal at pagpapahalaga nila sa isa't isa. Nalaman nila na ang yaman at tagumpay ay mas makabuluhan kapag ginagamit para sa pamilya. Pagtutulungan sa barangay. Napansin ng barangay ang ginagawa ng 5 magkakapatid, kaya may ilang residente ang nag-alok ng tulong. Ang ilang bata ay tumulong sa paghahakot ng materyales, samantalang ang matatanda ay nagbigay ng payo sa paggawa ng bahay. Dahil dito, unti-unti nilang nakuha ang respeto at paghanga ng buong komunidad. Ang simpleng barong-barong na dati simbolo ng kahirapan ay nagiging simbolo ng determinasyon at pagmamahal ng pamilya. Pagkakabuo ng bahay. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti nang nagiging bahay ang dating barong-barong. Ang bagong bahay ay may modernong disenyo, ngunit nananatiling simple at mas malapit sa puso ng kanilang ina. May maayos na kusina at banyo. Maluwang na sala para sa family gatherings. Maliit ngunit magandang garden na puno ng bulaklak at gulay. Matibay na bubong at sahig na hindi na kailangan pang ipag-alala tuwing ulan. Dito nila naranasan ang unang tunay na damdamin ng tagumpay, hindi para sa kanila lamang, kundi para sa kanilang ina. Cliffhanger ending ng Part 2. Sa pagtatapos ng Part 2, nakatayo ang 5 anak sa bagong bahay ng kanilang ina, at nakikita nila ang tunay na halaga ng kanilang pinaghirapang pera at panahon. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. May mas malalaking hamon na haharapin ang pamilya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Matapos ang renovation ng bahay, naramdaman ng 5 magkakapatid na may mas malalim na responsibilidad sa kanilang pamilya. Hindi na lamang tungkol sa bahay o pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang ina, kundi sa pangmatagalang seguridad at kinabukasan niya. Nagdesisyon silang pagsamahin ang kanilang mga karanasan at natutunan sa ibang bansa upang magsimula ng negosyo sa kanilang bayan. Bagamat may pera na, alam nila na hindi sapat ito kung hindi gagamitin ng tama. Pagpaplano ng negosyo. Nagtipon-tipon sila upang talakayin ang plano. Si Mario, na may karanasan sa construction, ay nag-propose ng negosyo sa paggawa at renovation ng bahay. Si Lito ay nag-suggest ng transport service para sa barangay at kalapit na bayan. Si Nico ay may ideya sa electronics repair at gadget store. Sina Carla at Jenny ay nais magtayo ng maliit na catering at bakery service gamit ang kanilang culinary skills sa abroad. Nagkasundo ang lahat sa isang plano, magsimula muna sa maliit na negosyo at palagin ito habang nagkakaroon ng karanasan at suporta mula sa komunidad. Simula ng negosyo. Nag-umpisa sila sa pagrehistro ng negosyo sa barangay at sa munisipyo. Dito nila naramdaman na hindi biro ang proseso, maraming papeles, requirements, at permits. Ngunit pinaglaban nila ito dahil sa layunin nilang matulungan ang ina at iba pang nangangailangan sa komunidad. Habang nagpapatuloy ang proseso, nag-set up si Mario ng construction team gamit ang mga dating kasama niya sa Singapore. Si Lito ay naghanap ng mga driver at maayos na sasakyan para sa transport business. Si Nico ay naghanap ng mga technician para sa gadget repair. Sina Carla at Jenny ay nagsimula sa maliit na kitchen sa likod ng bahay upang simulan ang catering service. Challenges sa negosyo. Hindi rin mawawala ang mga hamon sa negosyo. Competition, may mga dati ng negosyo sa bayan na matagal nang kilala. Operational costs, mataas ang presyo ng materials, gasolina, at kuryente. Management issues, minsan may delay sa delivery o error sa trabaho. Ngunit bawat hamon ay tinutugunan ng 5 magkakapatid sa pamamagitan ng pagtutulungan at tamang plano. Natutunan nila na sa negosyo, hindi sapat ang pera lamang, kailangan din ng sipag, tiyaga, at tamang diskarte. Emosyonal na tagpo. Habang lumalaki ang kanilang negosyo, hindi nila nakakalimutang alagaan ang kanilang ina. Tuwing gabi, nagtitipon-tipon sila para magkwentuhan kasama si Aling Rosa. Pinapakita nila sa kanya ang progreso ng negosyo at ang epekto nito sa komunidad. Anak, hindi ko inakalang ganito ang buhay natin. Masaya ako at proud sa inyo, sabi ni Aling Rosa, habang pinagmamasdan ang pamilya na abala sa kanilang trabaho. Ang pagmamahal sa kanilang ina ay naging inspirasyon para hindi sila sumuko sa harap ng problema. Pagkilala ng komunidad. Napansin ng buong barangay ang pagbabago sa buhay ng 5 magkakapatid at sa kanilang ina. Maraming tao ang humanga sa determinasyon at sipag ng pamilya.
Ang simpleng barong-barong na dati simbolo ng kahirapan ay naging simbolo ng inspirasyon para sa iba. May ilan na nag-request na tulungan sila sa renovation at iba pang proyekto dahil naniniwala sila sa integridad at dedikasyon ng limang magkakapatid. Pag-unlad ng negosyo. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti nang lumalaki ang kanilang negosyo. Ang construction team ni Mario ay tumatanggap ng mas maraming proyekto. Ang transport service ni Lito ay nakapag-hire ng mas maraming driver at may regular na pasahero. Ang gadget repair ni Nico ay kilala sa bayan at kalapit na lugar. Ang catering service ni Carla at Jenny ay napapansin ng mga local events at kasal. Sa bawat tagumpay, nakikita nila ang epekto ng kanilang pagsusumikap, hindi lamang sa kanila, kundi sa buong komunidad. Pagpapalawak ng plano. Habang lumalaki ang negosyo, nagdesisyon ang limang magkakapatid na gumamit ng bahagi ng kanilang kita upang masigurong hindi na mahihirapan ang kanilang ina. Nagpatayo sila ng mas modernong bahay sa tabi ng bagong negosyo para mas madaling ma-access ni Aling Rosa ang kanilang mga proyekto. Naglagay sila ng maliit na emergency fund para sa kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan ng ina. Naglaan sila ng oras tuwing weekend para samahan siya sa mga simpleng outing at bonding activities. Personal sacrifices. Hindi naging madali ang buhay ng limang magkakapatid kahit na may pera na sila. Marami silang isinusuko. Oras para sa sarili. Social life. At minsan kahit kalusugan dahil sa sobrang trabaho at responsibilidad. Ngunit ang kanilang ina ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon. Tuwing nakikita nila ang ngiti at kasiyahan niya, alam nilang sulit ang lahat ng sakripisyo. Cliffhanger ending ng part 3. Sa pagtatapos ng part 3, nakikita ang limang anak na mas nagiging matatag sa negosyo at buhay sa bayan. Ngunit may darating na mas malaking hamon, isang hindi inaasahang krisis na maaaring makaapekto sa kanilang negosyo at pamilya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Sa kabila ng pag-unlad ng negosyo at maayos na buhay ng limang magkakapatid at ng kanilang ina, hindi mawawala ang mga pagsubok na dumating sa kanilang pamilya. Isang hindi inaasahang krisis ang darating na magpapakita ng kanilang lakas ng loob at pagkakaisa bilang pamilya. Ang hindi inaasahang krisis. Isang araw, habang abala sa construction project, natanggap ni Mario ang balita mula sa supplier. Bigla na lamang tumaas ang presyo ng building materials at may delay sa delivery. Ang proyekto nila ay malapit nang matapos, kaya ito ay malaking problema. Kasabay nito, si Lito ay nakatanggap ng reklamo mula sa ilang pasahero dahil sa delay ng transport service. Samantalang si Nico ay nakaranas ng sirang gadget sa repair center na nagdulot ng reklamo mula sa customer. Sina Carla at Jenny naman ay nakaranas ng food shortage para sa kanilang catering business dahil sa delay sa delivery ng ingredients. Muli, lahat ng limang magkakapatid ay naharap sa malaking hamon ng sabay-sabay. Pagkakaisa ng pamilya. Sa kabila ng krisis, hindi nila pinanghinaan ng loob. Nagtipon-tipon silang muli upang pag-usapan kung paano malalampasan ang lahat ng problemang ito. Kahit mahirap, basta magkakasama tayo, kaya nating lampasan ito, sabi ni Mario habang tinitingnan ang mata ng bawat kapatid. Nagdesisyon silang hatiin ang mga responsibilidad upang mas mapadali ang solusyon. Si Mario ay magsisiguro sa supply chain at makipag-ayos sa supplier. Si Lito ay maghahanap ng temporary drivers upang maayos ang transport service. Si Nico ay mag-aayos ng customer complaints at gagawa ng paraan ang repair issues. Sina Carla at Jenny ay maghahanap ng alternatibong supplier ng pagkain. Pagharap sa hamon, hindi naging madali ang kanilang trabaho. Maraming sleepless nights, stress, at pressure ang kanilang naranasan. Subalit sa bawat gabi, pinapaalalahanan nila ang isa't isa kung bakit sila nagsumikap sa una, para sa kanilang ina at para sa pamilya. Aling Rosa, hindi kami titigil. Lahat ng ito ay para sa iyo, sabi ni Jenny habang yayakap ang kanilang ina. Dito natin nakikita ang tunay na pagmamahal at sakripisyo ng limang anak. Hindi lamang pera at negosyo ang mahalaga, kundi ang pagmamalasakit sa isa't isa. Solusyon sa problema. Dahan-dahan nilang nasolusyonan ang mga problema. Nakipag-ayos si Mario sa supplier at nakahanap ng alternatibong materials sa mas mababang presyo. Si Lito ay nakahanap ng temporary drivers na tumulong sa transport service.
Si Nico ay nagbigay ng discount at libreng repair sa ilang customer upang maayos ang reputasyon ng kanilang repair shop. Sina Carla at Jenny ay nakahanap ng bagong supplier at naipagpatuloy ang catering service ng walang pagkaantala. Sa kabila ng lahat, natutunan ng limang magkakapatid na sa negosyo, hindi laging maayos ang plano, ngunit ang pagtutulungan at mabilis na aksyon ay susi sa tagumpay. Pagpapakita ng katatagan. Sa mga panahong ito, lalo nilang naunawaan ang kahalagahan ng pamilya. Ang pagtutulungan sa bawat krisis. Ang pagbibigay halaga sa bawat isa. Ang pagtitiis at pag-unawa sa hirap ng bawat isa. Si Aling Rosa ay labis na naantig sa kanilang determinasyon. Madalas niyang sabihin, "Anak, napaka-proud ko sa inyo. Kahit may problema, pinipilit niyo pa rin at hindi bumibitaw sa isa't isa." Ang simpleng pahayag na ito ay nagbigay lakas sa limang anak na harapin ang mas mahihirap na hamon sa hinaharap. Pagpapalawak ng negosyo at pamayanan. Sa pagkakamit ng solusyon sa kanilang krisis, napagdesisyonan nilang palakihin ang negosyo, hindi lamang para sa sariling pamilya, kundi pati na rin sa komunidad. Nag-hire sila ng local workers para sa construction at transport business. Nagbigay sila ng training sa mga kabataan para sa gadget repair at culinary skills. Naglaan sila ng scholarship at small financial aid para sa mga batang nais mag-aral at may kakayahang magtagumpay. Dito lumalabas ang pagiging inspirasyon ng pamilya sa kanilang barangay. Mula sa limang anak na nagtrabaho sa ibang bansa, ngayon sila ay nagiging haligi ng pag-asa para sa ibang tao. Emosyonal na tagpo sa ina. Sa bawat tagumpay at krisis na nalampasan, ang ngiti ni Aling Rosa ang pinakamahalagang gantimpala para sa limang anak. Hindi niya alintana ang kanyang sariling pagod o sakit, basta nakikita niyang masaya at masaya ang kanyang mga anak. "Anak, sa wakas, nakikita ko ang bunga ng inyong sakripisyo. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong komunidad," sabi ni Aling Rosa habang hawak ang kamay ng limang anak. Sa gabi, nagtitipon-tipon sila sa bagong sala, nagkakantahan, nagkukwentuhan, at nagbabalik tanaw sa kanilang pinagdaanan. Ang simpleng moments na ito ang nagiging pinakamasaya sa kanila. Pagpapakita ng buhay sa bayan. Dahil sa negosyo at dedikasyon, nagbago ang buhay ng limang magkakapatid at ng kanilang ina. Hindi na mahihirapan ang kanilang ina sa araw-araw. Lahat ng pangangailangan ay nasusustentuhan. Nakikita rin nila ang pagbabago sa komunidad sa pamamagitan ng trabaho at tulong na kanilang naibibigay. Ang lumang barong-barong ay simbolo ng kahirapan sa nakaraan, ngunit ang bagong bahay at negosyo ay simbolo ng pag-asa at determinasyon ng pamilya. Cliffhanger ending ng Part 4. Sa pagtatapos ng Part 4, makikita ang pamilya na mas matatag at mas malapit sa isa't isa. Ngunit may darating na mas malaking sorpresa, isang pagkakataon na magpapakita ng tunay na halaga ng kanilang pinaghirapang yaman at negosyo, at magdadala ng malaking pagbabago sa buhay nila at ng buong barangay. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, sakripisyo, at tagumpay na pinagdaanan ng limang magkakapatid, dumating ang pagkakataon na magpapakita ng tunay na halaga ng kanilang pinaghirapang yaman at negosyo. Hindi lamang ito tungkol sa pera o materyal na bagay, kundi tungkol sa pagmamahal, pagkakaisa, at pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Isang sorpresa mula sa komunidad. Isang araw, habang abala ang limang magkakapatid sa kanilang negosyo, dumating ang mga opisyal ng barangay at ilang miyembro ng komunidad. May dalang liham at ilang dokumento na naglalaman ng magandang balita. Dahil sa dedikasyon ng limang magkakapatid at sa malaking tulong nila sa komunidad, pinarangalan sila ng lokal na pamahalaan. Napili ang kanilang barangay bilang modelo sa pagpapaunlad ng komunidad dahil sa kontribusyon ng pamilya sa ekonomiya at kabuhayan. Natuwa ang limang magkakapatid at si Aling Rosa. Hindi nila inakala na ang kanilang sakripisyo at pagtutulungan ay magiging inspirasyon sa maraming tao. Emosyonal na reunion at pagkilala. Binigyan ng komunidad si Aling Rosa ng maliit na plaza sa tabi ng bahay bilang pagkilala sa kanyang pagtitiis at pagmamahal sa pamilya. Pinunuan ng limang anak ang seremonya at hindi maiwasang maluha si Aling Rosa. "Anak, hindi ko inakala na ang lahat ng inyong sakripisyo ay magdadala ng ganitong tagumpay. Salamat sa inyo," sabi niya habang niyayakap ang bawat isa. Ito ang naging pinakamahalagang sandali sa kanilang buhay, ang makita ang bunga ng lahat ng kanilang hirap, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa komunidad at sa ina.
Pagpapalawak ng negosyo para sa komunidad. Sa inspirasyon ng pagkilala, nagdesisyon ang 5 magkakapatid na palawakin pa ang kanilang negosyo upang makatulong sa mas maraming tao. Nag-set up sila ng training center para sa kabataan, kung saan tinuturuan sila ng construction, transport, electronics, at culinary skills. Naglaan sila ng scholarship programs at microloans para sa mga nagsisimulang negosyo sa barangay. Gumawa sila ng community kitchen at maliit na medical fund para sa mga nangangailangan. Ang yaman at tagumpay na kanilang pinaghirapan sa ibang bansa ay hindi lamang nagdala ng kaginhawaan sa pamilya, kundi nagbukas din ng maraming oportunidad para sa iba. Pagpapakita ng pagmamahal sa ina. Sa kabila ng abala sa negosyo at community projects, hindi nakalimutan ng 5 anak ang kanilang ina. Araw-araw ay nakikita nila si Aling Rosa na masaya at maayos na nakatira sa bagong bahay. May dedicated time para sa family bonding, simpleng kwentuhan, pagkain ng paboritong ulam, at paminsang paglabas sa parke. Nakaayos na ang kalusugan ni Aling Rosa, at may nurse o caregiver na tumutulong sa kanya kung kailangan. Ang kanilang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera lamang, kundi sa oras at alaga na ibinibigay nila. Anak, sa wakas, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Salamat sa inyo, sabi ni Aling Rosa, at siya ay labis na masaya. Climax, pagsasama-sama ng pamilya. Isang gabi, nag-organisa ang 5 anak ng simpleng salu-salo sa bakuran ng kanilang bagong bahay. Ang buong barangay ay inimbitahan bilang pasasalamat. May mga kwento ng hirap at tagumpay na ibinahagi ng bawat isa. Napuno ng tawa, luha, at inspirasyon ang bawat tao na naroroon. Nakita ng lahat ang halaga ng pagkakaisa, sakripisyo, at pagmamahal sa pamilya. Sa simpleng pagtitipon na iyon, na-realize ng lahat na hindi ang yaman ang sukatan ng tagumpay, kundi ang kakayahang magbigay, magmahal, at magpursige sa kabila ng kahirapan. Pagkakaroon ng legacy. Dahil sa determinasyon at sakripisyo ng 5 magkakapatid, hindi lamang nila naayos ang buhay ng kanilang ina, kundi nag-iwan sila ng legacy para sa buong barangay. Isang halimbawa ng pagpupursige at determinasyon. Isang inspirasyon para sa mga kabataan na nangangarap na makatulong sa kanilang pamilya. Isang konkretong pagbabago sa komunidad sa pamamagitan ng negosyo, edukasyon, at tulong sa kapwa. Sa bawat bata at pamilya na natulungan nila, ang pangalan ng 5 magkakapatid at ni Aling Rosa ay naging simbolo ng pag-asa at tagumpay. Pagwawakas, aral at inspirasyon. Ang kwento ng 5 anak na nagtrabaho sa ibang bansa at kumita ng bilyon ay higit pa sa pera. Ito ay kwento ng pagmamahal sa pamilya, sakripisyo at pagtitiis, pagtutulungan at pagkakaisa, pagpapahalaga sa komunidad, pagbibigay inspirasyon sa iba. Hindi mahalaga kung gaano tayo kahirap, basta may determinasyon at pagmamahal sa isa't isa. Walang imposible, sabi ni Mario sa pagtatapos ng kanilang kwento. Si Aling Rosa, na dati ay nakatira sa barong-barong, ay ngayon masaya, maayos at minamahal ng buong komunidad. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa puso, pagmamahal, at kabutihan na ipinapakita sa bawat tao. Ending note. Sa pagtatapos ng 5 bahagi ng kwento, ang barong-barong ay simbolo ng kahirapan ng nakaraan. Ang bagong bahay at negosyo ay simbolo ng tagumpay at determinasyon. Ang pagkakaisa ng pamilya at pagmamahal sa ina ay nagdala ng tunay na yaman at kasiyahan. Ang kwento ng 5 magkakapatid ay isang inspirasyon para sa lahat na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, kayang makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at pagmamahal sa pamilya.